We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Ano yan na mga unang balita? Usap patay samtang usang samdan sa nahitabong pagpamusil sa buhangin Davao City kagahapon sa buntag. Ani ang report? Nagkadugo na ang nawong ni ining lalaki nga naglingkod sa driver's seat ni ining sakyanan. Samtang makita usab ang katapad ni ining lalaki sa front seat nga nagyuko na. Kini human gipusil sa wala pa mailhang lalaki ang ilang gisakyan nga kotse sa gawa sa usa ka fast food chain sa buhangin Davao City. Sumala sa nakita. Nakadungog siya og sunod-sunod nga buto sa pusil. Pag magawas na mo, kala na mo itong lalaki nga, magnidagal lang siya, dito straight lang. Then wala na. Ano ba yung suot ma? Nakaano lang siya, karang sa motor, yung seats na suit. Makita sa mga dunay igo pinusulan ang bintana sa front seat sa moong sakyanan. Gilayong gidala sa ospital ang driver nga nailhang si Junie Castro ug ang babae nga sakay sa moong sakyanan nga si Alma Lozentes. Apan gideklaran ng dead on arrival ang lalaki nga nakalingkod sa front seat nga mao ang kanhi mayor sa Katiil Davao Oriental nga si Giselo Velasco Castillones. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mikaon lang matud pa ang mga biktima sa fast food chain dihang giduulan kini sa usa ka lalaki ug didto nagipusil. Narecover sa crime scene ang mga basyo sa bala. Wala usab mapugngan sa apo sa biktima ang gibati. Nagistoryahan pa mi anak ganina. Nagtawag sa ako kay mangayo untag kwarta sa ako. Kay para sa abakan niya ako may nagpalit sa iyang abakan. Mangayo untag 100,000 nag-inan ako na ugma pa ang payment sa ako sa bayad sa abaka. Mo tuingon ako ugma na lang gol. Kaya nag-negosyo siya? Abaka. Ubutan la sa mua. Wanay ka daig sa mua. Nasubusab ang igsuon ni Castillones sa kalit nga panghitabo. He's a good brother. And he's actually a good leader, a good brother, and a very helpful and generous person. Nagsilbi isip mayor sa Katiil Davao Oriental si Castillones, sukad 1983 hangtod 1986. Ako, si Kent Abrigana, para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, walay bagyo o low pressure area apan mag-andam gyapon sa pag-ulan nga hatod sa localized thunderstorms karong adlaw. Karong buntag posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Barm, Northern Mindanao ug Caraga Region base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulanon na ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar mao nga mag-igmat sa posibleng baha o landslide. Sumala sa pag-asa, lauman ang localized thunderstorms sa Visayas ug Mindanao. Shearline sab ang magpaulan sa Palawan, Quezon ug Bicol Region, samtang amihan sa pipila ka lugar sa Luzon. Sagad sa nadanyo sa Sarangani, Davao Occidental, kung asa natala ang epicenter sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes, mga eskwelahan. Ang gikabalakan sa mga residente sa lugar mao ang tsunami kung ugaling muigo ang kusog nga linog. Ano ang report ni John D. Esteban? Sakay sa bangka nga di motor, kapin oras ang biyahe gikan Balangonan Port patabok sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Sa maong lungsod, natala ang epicenter sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Kining computer room sa Angel Olarte Senior Elementary School sa Barangay Butaganding gikordon na. Tungod, delikado na daw gamiton, gumikan sa dagkong liki nga nakita. Initially ma'am, okay pa man po ang building pero base lang gud dito sa may poste once magud mga column na ang ma-affected sa building is medyo mag-iba na jud ang yang integrity sa force sa building po. Ang duha pod ka classrooms nadanyos. Kining balay naguba sab. Na nidagan na midri sa gawas, pating hadlokap,
namo kay pating kusuga. Kaya ang kanang mga ring gapon na binamo mga tumba na nagliki man gani ng plaza. Dinhi sa Sarangani Island, nahugmak ang kisame sa mga House Elementary School sa Barangay Butaganding. Human sa kusog nga linog, mauna ni ang gibilin nga danyos. Nahugmak ang siling nga gama sa bakal ug hardy flex. Sumala sa mga teachers, maayo na lang dihang nahitabo ang pagtayog ng gawas na ang mga estudyante ni adtong tungura. Sa karon, sukad or sugod karong Monday, ilahang ipahigayon ang modular learning. CR po ito, CR po ito namin. CR ng grade 1, grade 2, grade 3. May ano na po yan siya, ma'am, may ano lang, maliit lang siya, yung maliit lang yung ano, pero ngayon lumaki. Pasalamat nga kami, hindi natumbang. Hinay pa siya una, and then nikalitra siya og kakusog ba. Mao to, niadto mi diri sa mo ang diri nga open area kay diri mi nagtapok tanan. Kung pwede ang local government magpadala unta og kanang engineer to assess the building. Kung pwede pa ba siya magamit or dili na. Ana pa sa eskwelahan ng grade 6 student kasi Cyril dihang nahitabo ang linog. Asa magkaato? Katong wala pa yung linog. Sa plaza. Nya. Dagan ko diri. Tapos pagka man dagan ko dira sa underground na mo. Nakulba. sanglit na palibutan og dagat ang Balot Island ug dinhi sa Sarangani Island sa Davao Occidental. Ang gikabalak-an sa mga residente kung ugaling unta dili masubli ang kusog nga pagtayog mawang tsunami. Sumala sa FIVOX ang fault line duol sa mga isla sa Sarangani anaa sa dagat nga pwedeng maka-generate og kusog nga pagtayog nga morsuta sa tsunami. Meron na po tayong nilagay na mga tsunami signages, early warning signages. Saan po particular? Particular na mayroon po tayo sa mga coastal area, meron po tayo diyan sa may Port Mabila, then sa mga barangay sa coastal nila if ever. Punta na lang po sila sa high elevation na lugar po, ma'am. Nakigtambaya yung sab sila sa ubang ahensya sama sa kapulisan. Nag-monitor mi sa ma'am sa palibot kung sa may mga kung mga aftershock pa or ini tsunami alert na kailangan na mo madali response sa mga tao. Friday na event, yung source ng earthquake yon nasa dagat. So ang source nun is yung tinatawag naming Cotabato Trench, which is also the source fault noong 1976 Morro Gulf earthquake and tsunami. Problema ang signal sa daghang dapit sa Sarangani. Busa, dugay pa makahibalo ang mga residente sa advisory sa FIVOX. First, if you are in a coastal area, the first sign is a strong shaking. Strong shaking means it is very difficult for you to stand. The second sign, there could be unusual sea level rise or sea level drop. And the third sign is a rumbling sound. Meron silang maririnig na parang truck, parang may train na nasa dagat. They have to look for a higher elevation. Pero sa mga isla nga walay elevation, go to the center of the island or may mga coastal communities na ang ginagawa nila is they will use their bangka to go to the farthest area na kaya nilang puntahan na nasa dagat. Because a tsunami na nasa dagat, ang wave niya is parang normal na wave. As you go to the shoreline, mas tumataas yung wave. ang pag-igo sa linog, dili mahibaluan, walay gipiling oras. Apan, kung dunay saktong kahibalo sa kung unsay angay himuon, masiguro gyud ang kaluwasan. Kauban, si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nakapalit na ba ang all og mga Christmas decorations, partikular na ang Christmas lights? Kay dili mo kompleto ang Pasko kung walay mga kislap-kislap sa atong panimalay. Apan kinahanglan sab nga likay kita sa sunog aron luwas nga masaulog ang Pasko ug New Year. Atong sayro ng mga angay nga timan-an sa pagpamalit og Christmas decorations nga kinahanglan og kuryente karong Pasko ug New Year pinaagi ni Senior Fire Officer 4 Ramil Gilyado ug Fire Senior Inspector Francis Marie Sendrihas. Sir ug ma'am, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Kent, and good morning po sa lahat ng kapuso natin na nanonood.
Ayun. Yes sir, no, good morning and good morning also sa ato mga kapuso nga mga viewers nato karon no o sa ato mga kabanan sa Bureau of Fire Protection, especially sa ato ang Regional Director no si Senior Superintendent Richard B. Arbutante o ang ato ang District Fire Marshal diri sa Davao City no si Superintendent Anastasio Imosa Jr. sir. Isang masaya, mapayapa at ligtas na umaga sa ating lahat. Ayun. Now sir, let's talk about kaning ato ang cases bitaw sa fire incident sa Davao City. So far sir, doon na ba'y increase karong tuiga compared last year? Sir, based sa nato sir no sa record nato sa number of fire incident is nag-increase siya og about 18.8% no compared nato last year from 446 no fire incident to 530 this year no sa period lang from January to October. So naagi say pag-increase sa atong number of fire incident. Okay. So Ma'am Francis, unsa ba kaha ang mga ang reason aning increase? Bali unsa kaha ang usual nga hinungdan bitaw sa kalayo? Usually sir no, ang cause talaga ng fire incidents natin is number one is the electrical ignition due to loose connections and of course during holiday season since may mga dagdag tayo na decoration sa bahay natin is yung pag-overload po ng electricity wirings natin. Okay. So kung ing-ana ma'am og sir, unsa ba ang dapat buhaton di ay sa ato ang mga kapuso bitaw para maiwasan nila kanang mga ing-ana nga mga incident nga related sa sa electrical? Yes sir, no, una-una is siguro nato no nga ang ato ang linya sa mga kuryente nato is pwede pa siya sa mga loads no. Yes. And if ever na tay mapansin na mga unusual sa ato ang linya sa kuryente kay prior sa sir kung naay mga trouble na encounter na atong linya sa kuryente naa siya mga signs like kana bitaw mag-fluctuate no or mag off and off ang ato ang power sa ato ang kuryente. Kana bitaw naatay makita nga mag-spark no. So kung naatay mga na-observe nga mas better kung ato ni siyang i-refer sa mga certified electricians aron niya ma-address kung unsa man ang trouble na encounter sa ato ang linya sa kuryente. Unya para safe no kato sa mga certified electricians nato siya ipa-check para nga sigurado gyud nga safety siya. Okay. Ug syempre sir no, kay na mention po ni sa BFP before nga dapat na or every certain year kailangan gina-check nato o gina-change ang ato ang electrical wirings. Opo. Yes sir no, ang kuan nato diha is kung maabot na siya og 5 to 10 years sir no, ang ato ang tan-aw diha is ang possibility nga nagkaroon na siya damage. No, especially sa mga residential no. Sa ceiling portion kasagaran man gud nagadagan ang ato ang kuryente or diha nagaagi. Ang ceiling portion is paborito po na nga puy-an sa kanang mga mananap sir no, kanang mga ilaga. So dili nato ma-monitor ang atong mga wirings diha kung gikit-kit na ba sa ilaga or na bay damage. So mo lang na ang signs nga makita nato kung mag-fluctuate na kung na natay ma-observe nga murag dili na ni mao ang kuan sa ato ang linya sa kuryente. So pinakakuan nato nga every 5 to 10 years no nga ipa-check nato no sa electrician kung wala ba'y problema ang atong linya sa kuryente, wala ba'y mga damage. Kay kung natay makita nga damage, pwede nato nga ipay-rewire no para maiwasan nato ang insidente sa sunog tungod sa electricity nga What about Ma'am Francis kung for example nahitabo ng sunog? Unsa ba ang angay nga buhaton sa sa ato ang mga kapuso bitaw? For example, naabay time nga kani siya pwede pa ni siya nga kita mismo ang magpalong sa kalayo or unsa ba tong time nga kailangan na nato muhawa o umudagan na? Syempre po no, at first you should assess the fire scene if kaya nyo pang pigilan no, we do have the fire extinguishers, ganon. If kaya natin sa sarili natin na patayin or apulahin yung apoy, gawin natin. But if not, if malaki na para sa pag-assess natin, is mag-evacuate na tayo dun sa area para hindi tayo makadagdag sa casualty. This is to prevent the casualty or if worst comes to worst, we lessen the casualty during fire incidents. Ayun. Kung syempre mga kapuso, tungod ang mga Filipino, kay kita ang nag-celebrate bitaw og longest nga holiday season kaning Christmas. So, ang uban kay September pala nagataod na og mga Christmas lights. Apan, unsa ba ang dapat tandaan, sir, sa pagpalit bitaw og Christmas lights? Ingana. Yes, sir, no. Ang timan-an nato no kay tama ka sir no, as early as September kuan na no ma-observe nato mo ni pinaka-common pag patong sa Burmans nga sayo kayo ang uban no nga magbutang og decorations. So ang pinaka
ano nato nga ano siya no, kung asa nato intended siya nga i-decorate no, kay nagplano ta mo palit o Christmas light. Kay duha ka klase ang ato ang Christmas light no, katong pang indoor o pang outdoor. So kung nagplanta nga mag-decorate ta sa gawas atong balay, which is naay possibility na ma-expose siya sa init ug ulan. So dili nato pwede nga i-decorate tong pang indoor na Christmas light. So ang pilion nato, ang palito nato is katong pang outdoor no. Kay pwede siya ma-expose sa init ug ulan. Kay ang tendency da sir kung katong pang indoor, ang iyang quality manggono dili siya pwede ma-expose. So delikado siya nga mo ground no or magkaroon siya og short circuit tungod kay nabasa siya sa kaning ulan ug dali ra pod siya ma-damage. So kana sir ang duha ang timan-an nato unya ang ikaduha is siguro nato nga ang atong napalit nga Christmas light is katong nipasa sa safety and sa safety requirements sa ato ang sa ato ang DTI no nga isa sa pinakabantayan nato is ang Christmas light nga atong paliton dapat naka-package siya unya naay nakabutang siya nga nga PS or ICC marking. ICC marking. Yes, mo na siya ang ato ang timan answer nga kana siya is nakapasa siya sa quality and safety requirements sa ato ang DTI, so safe siya nga gamiton. Yes sir, o kana. PS mark is katong sa mga locally produced na mga Christmas light and ang ICC katong mga imported na Christmas light nato. Unya sa package sir naa dito nakabutang ang iyang mga importante nga details nga dapat nato makita. Dito sa package niya nakabutang ang voltage o wattage sa Christmas light. Then kaduha katong giingon nato nga indoor or outdoor. Nakabutang na siya dito. So mo na siya nga importante itong package po niya kay naa dito ang mga importante nga details para sa iyang safety. Unya kung mopalit ta sir kita nga nga mamalitay yano no nga pwede nato siya nga match kung low quality ba siya substandard ang atong Christmas light nga palit kanang iyang male plug sir kanang isaksak nato sa outlet. Kanang iyang pin sir pwede nato check gamit ang ato ang kamot no. Pag ma-fill nato nga mura na siya lata sir kanang lata siya nya dali lang nato siya mag-bend kana siya mga ginatawag nato nga substandard no kanang low quality siya. Kaya ang tendensya na kung isaksak nato since humok ra kay siya dali sa mapiko magkaroon siya og loose connection dito sa dili tight no dili hugot ang iyang pagkakapit dito sa outlet. So ang tendensya na sir magkaroon siya og ginatawag nato nga electrical arcing due to loose connection kay tungod sa luag siya. So mag-produce siya og localize it nga until enough nga kaya na niya nga produce og init nga maka-cause siya og sunog. So ingana siya kadelikado. So importante to siya nga nga pagpalit nato pwede nato i-check ang iyang pin niya. Ayun. Ug karon ba Ma'am Frances, bali unsa ba or naa ba tay mga information drive nga ginapahigayon karon aron mas mahibaw-an sa atong mga kapuso bitaw ang mga dapat buhaton o iwasan sa pagpamalit ba og Christmas lights ug para makalikay sa sunog? So this holiday season, no, the usual activity of the Bureau of Fire Protection, we have this Oplan Paalala Iwas Paputok. So we conduct roving or the fire truck visibility. So every time nagro-roving tayo or we call this recorrida no sa mga communities natin, it serves as a reminder for our communities na mag-ingat tayo sa sunog. Lalo na ngayon maraming salo-salo, may mga yung paglalagay natin ng kanina, yung mga decorations na napag-uusapan natin. So, it serves as a reminder sa atin na mag-ingat tayo at maging responsable tayo during this holiday season, lalo na at magpapasko at sana safe natin din salubungin ang bagong taon. Ayun. Ug mga kapuso ha, always remember jud sa ang ato ang giingon sa ato ang mga kapuso from BFP nga dapat kung mamalit kita og mga Christmas lights, tandaan nato katong sticker, katong ICC sticker sir no? Og OPS PS Mark. Daghang salamat, Ma'am ug Sir. Daghang salamat, Sir SO4 Ramil Galiado and Ma'am Senior Inspector Frances Marie Sendrijas. Ug mga kapuso ha, tutok lang kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, magsugod na sabang inyong ginaatangan nga proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Sa mga babalitay o sa mga sari-sari store owner, mamahimong magpadala sa inyong entries alang sa tsansa nga makadaog og papremyo. Labing unang higayon manghatag og 1 million pesos nga grand prize. Doon sa tsansa nga makadaog og daily and weekly cash prizes og 1 ka milyon sa grand draw. Magsugod ang official sending of entries karong November 25
hangtod February 2, 2024. Naka-flash inyong TV screens ang participating branches kung asa pwede ihulog ang entries. Pwede sa maghulog sa inyong entries sa GMA Regional TV o radio stations nationwide. Mag-igmat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha lang ang official Facebook page alang sa updates. Usa ang patay og pipila ang samdan sa pagpamusil nga nahitabo sa usa ka tindahan sa Ohio sa Estados Unidos. Nabulabog ang mga customers sa usa ka Walmart store sa Beaver Creek City sa Ohio sa Estados Unidos dihang usa ka lalaki ang namusil sa lugar. Sumala pa nga usa ang patay diha-diha samtang anaa sa tulo ka tawo ang samdan nga daling gidala sa balay tambalanan. Hinuon gilayong miresponde ang kapulisan sa Beaver Creek o gilayong gikordon ang lugar. Ang Beaver Creek City ang adunay populasyon nga anaa sa 46,000 ka residente nga nahimutang sa sidlakan sa Dayton. Padayon pa ang investigasyon sa kaso hasta na ang hot pursuit batok sa sospek. Nangandam na karon ang Iceland nga dili makasulod sa residential area ug sa ilang geothermal plant ang lava panahon nga mubusikad ang bulkan. Overtime ang ilang pagtrabaho sa usa ka dakong pader sa tumo nga ma-divert ang flow sa lava panahon nga mubuto na ang bulkan. Giprotektahan niini nga sa magpadulong sa geothermal power plant o residential area sa Grindavik sa southwestern Iceland. Kung mabuto gayud ang bulkan, ang pader ang mubabag aron malikay ang flow sa lava ug dili magpadulong sa geothermal plant nga 6 miles lamang ang gilayon sa Grindavik. Ang power plant ang gisaligan sa halos mga lugar sa palibot. Nagsilbi na sab kini nga tourist attraction nga gisarado ni atong November 9 gumikan sa seismic activity sa bulkan. Anana sa kapin 4,000 ka residente ang gibakwit sukad ni atong November 10. Usa ka pulis sa Zamboanga City ang gidayig human giuli ang usa ka bag nga adunay sulod nga ana sa 40,000 pesos cash. Ato siyang ilailahon pinaagi niining report. Wala matud pa, nagduha-duha ang 43 anyos nga si Police Chief Master Sergeant Jazzy Torino nga iuli ang nakuha niining bag sa kadalanan sa Nunez Extension, Zamboanga City, Lunes sa buntag. Ang maong bag, dunay sulod nga mga importanteng dokumento. Lakip kwarta nga gibana-bana ang anaa sa 40,000 pesos cash. Sumala ni Torino, off-duty siya ni adtong panahona ug iyang gihatod ang iyang anak sa eskwelahan dihang nakita niini ang bag. Hindi mo pagkaila na yung pagkapulis na nasa sa amin na talaga. Sabi ko, mas secure ito sa kailangan ko na to. Yung proper na ma-turnover ko to sa tamang tao. Yung iniisip ko rin, pag iba ang nakakuha, piyesta na. Sumala sa tag-iya sa bag nga si Teresa Bejerano. Nahulog matud pa ang bag dihang nagmaneho siya sa iyang motorsiklo. Nagdali matud pa siya tungod aduna kini ginaapas nga meeting sa usa ka hotel. Busa, ilabihan gayud ang iyang kalipay dihang giuli kaniya ang iyang bag. Uli, pakuli kasi. Sinitamin kasi yung laptop, sinipakot ko kami. Kumpra pa rin something. Hindi mega lang ba? Hindi mega cholet. Nagmalipayon sab ang tibok hanay sa City Traffic Enforcement Unit sa pagkamatinud-ano ni Torino. Paglaom nila nga mamahimo siyang maayong ehemplo alang sa ilang kaubanan sa PNP. Proud kami no sa CTU, masaya kami. Itong sitwasyon na to no, pinakita natin na pinakita ng ating pulis no na hindi konti lang yung mga masasama no. May mga gumagawa din po ng mabuti. In-encourage natin sa ating mga kapulisan na kailangan na gayahin nila no yung isang personnel namin dito sa CTU para at least maging maganda nga yung pangalan ng PNP. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka giingong tigpayuhot og illegal nga droga. Patay human matud pa misukol atol sa operasyon kontra illegal nga droga sa kapulisan sa Davao City. Dead on arrival sa ospital si alias Dato human nakiagom og samad pinusilan atol sa gikasang joint anti-illegal drug operation sa Talomo Police ug Special Operations Group sa Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City, Miyerkules sa buntag. Human mapalitan og usa ka sachet sa gituohang shabu ang target. Nakamatikod matud pa siya nga pulis ang iyang katransaksyon. Unang matud pa nga namusil sa pulis si alias Dato apan pakyas nga makaigo. Busa gibalasan kini og pusil sa pulis. Na-recover gikan sa suspect ang napulok ka sachet sa gituohang shabu nga mukabat sa kapin 30 ka gramo nga mobalor sa sobra 200,000 pesos
ug uban pang drug paraphernalia. Na-recover sab sa crime scene ang .38 nga revolver sa suspect ug mga basyo ug buhing bala. Mga kapuso, 32 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa tumaha kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa tumaha kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.